Muling binasa ni Sarah ang liham. Bawat linya nakaprint sa malamig at istriktong tipo ng letra. Parang ukit sa nagyayelong salamin. Nakatabi pa rin sa lamesa ang sobre na may pangalan ng isang law office, habang nakabukas ang sulat sa ibabaw ng puting mantel sa kusina. Sumisilip ang araw ng umaga sa manipis na kortina. Gumuguhit ng mga anino at hugis sa mesa. Pero hindi yon napansin ni Sarah. Mahigpit ang kapit ng kanyang mga daliri sa papel, hanggang sa mamutla ang mga ito. Parang unti-unting nauubos ang kulay sa kanyang mukha, kasabay ng paglamig ng kanyang mga kamay. Pagbasa ng huling habilin, magalang na hinihiling ang pagdalo ni Miss Sarah. Yun lang, tuyo, formal at walang emosyon. Pero sa loob ni Sarah, isang malakas na unos ang unti-unting bumabangon. Pagkalito, panginginig, at isang kakaibang bigat sa dibdib. Parang masamang kutob na ayaw mawala. Dahan-dahan niyang ibinaba ang sulat. Umiikot ang tingin niya sa kusinang araw-araw niyang nakikita. Pero ngayon, tila biglang naging malamig at walang laman. May bahagyang amoy ng kape sa hangin. Katatapos lang niyang uminom para gisingin ang sarili mula sa antok. Pero ngayon, ang antok ay napalitan ng isang matalim na sakit. Hindi sa katawan, kundi sa puso. Bahagyang nanginginig ang boses ni Sarah habang nagmamadaling pumasok sa kwarto ng kanyang ina. Isinuot niya ang robe sa ibabaw ng kanyang duster at hindi na inintindi kung maayos ba. Pumanaw na raw si Mang Richard. Ang kanyang ina na si Eleanor nakaupo sa tabi ng bintana at nagaganchilyo. Biglang napaangat ang ulo. Nahulog ang ilang tahi mula sa karayom pero hindi niya yun napansin. Lumaki ang kanyang mga mata. Pumanaw na. Paano nangyari yon? Kakakita ko lang sa kanya kamakailan na. Sandaling napatigil si Eleanor. Unti-unting kumunot ang noo niya. At lumitaw ang pamilyar na anyo ng pagkainis sa kanyang mukha. Huwag mong sabihin sa akin na iniwan ka ng matandang kuripot na yon ng mga utang, ha? Sabi niya at may bahid ng galit. Nako, Sarah, hindi ka niya tinigilan nung buhay pa siya. At ngayon, pati sa kamatayan gusto ka pa rin niyang guluhin. Huwag ka nang pumunta ron. Huwag ka nang dumalo sa pagbabasang yan. Tumayo si Sarah, tahimik. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang mga labi. Mag-i-stress ka lang. At yung mga abogadong yan, abang yan na may pirma kang ilagay sa kung anong papel. Pero tila dumadaan lang sa hangin ang mga salita ng kanyang ina. Isang tanong lang ang paulit-ulit na tumitibok sa isip ni Sarah. Bakit? Bakit kailangan siyang isama sa huling habilin? Ano ang kinalaman niya roon? Walang sagot ang sulat, walang kahit isang paliwanag. Sa halip, mas lalo lang nitong ginulo ang buhay na matagal na niyang pilit inaayos. Muling bumagsak ang tingin ni Sarah sa liham na nakhandusay sa mesa. Ngayon, hindi na lang ito isang pirasong papel. Isa na itong babala. Isang paanyaya sa isang lihim na matagal nang naghihintay na mabunyag. At sa kaibuturan ng kanyang dibdib, ramdam ni Sarah. Simula pa lang ito. Ano nga ba ang naghihintay kay Sarah sa likod ng pintuan ng law office? Doon sa lugar kung saan tila patuloy pa rin siyang tinatawag ng isang lalaking matagal nang patay. Ang liham mula sa abogado ay parang isang hindi nakikitang tulay. Ibinalik si Sarah sa mga taong ayaw niya na sanang alalahanin. Sa mga panahong iisa ang bubong na kanilang tinitirhan ni Richard, ang kanyang biyanan. Bigla na lang sumulpot sa alaala niya ang mukha nito. Malinaw, matalim, at puno ng pait. Hindi mo bahay to, Sarah. Hindi mo to bahay. Paulit-ulit. Ang mga salitang yon walang bahid ng awa. Walang pagtatago ng paghamak. Naging parang background music ng kanyang pag-aasawa. Isang paalala, araw-araw, na hindi siya kabilang, na palamuti lang siya sa loob ng bahay na yon. Minsan, bigla na lang itong ibinabato sa hapagkainan habang naghahain si Sarah ng mainit na nilaga.
Minsan naman, habang nagsasampay siya ng bagong labang damit sa likod ng bahay. Parang sinasadya ni Richard. Tila naghahanap siya ng tamang sandali para saktan si Sarah. Para idiin na dayuhan lang siya sa pamilyang yon. Gusto mo ng pera ng pamilya namin? Para kang ibon, laging naghahanap kung saan makakapulot. Ang tingin ni Richard ay matalim, parang x-ray. Tila sinusuri kung may tinatagong kasakiman si Sarah sa loob-loob niya. Si Richard ang mismong larawan ng pagiging kuripot at sakim. Lahat tinipid, lahat binilang, lahat itinabi. Binabantayan niya ang kanyang ipon na parang isang dragon na nagbabantay ng ginto. Handa kang lamunin kapag nagkamali ka ng galaw. At hindi lang si Sarah ang biktima ng kanyang pagkamaramot. Pati ang sarili niyang anak na si David, ang asawa ni Sarah. Hawak niya sa maikling tali. Parang lagi siyang takot na gumastos ito kahit piso man lang. Sa una, pilit inunawa ni Sarah ang sarili. Baka may mali sa akin. Baka may nagawa akong hindi tama. Pero wala. Sa 6 na taon ng kanilang pagsasama, hindi kailanman humiling si Sarah ng mamahaling alahas. Hindi siya nagdemand ng branded na bag, ni hindi nagtanong tungkol sa sariling ipon. Tahimik lang siyang nag-aalaga ng bahay. Naglinis, nagluto, naglabada. Ginawa niya ang lahat para gawing tahanan ang bahay na yon. Kahit malinaw na siya lang ang nangangailangan ng init. Ang masakit na katotohanan, sina Richard at David mismo ang nagtulak sa kanya para humingi ng pera. Kailangan natin ng pambili ng panlinis, David. Mahina niyang sasabihin, kamay na bahagyang nakaunat, parang isang pulubing humihingi ng limos. Pero madalas, iiling lang si David. Kay tatay ka na lang. Siya ang may hawak ng pera. Bahay niya to at siya ang magbabayad. At kapag lumapit naman siya sa kanyang biyanan, ano to? Gagatasan mo na naman ako. Gumastos ka sa sarili mong ipon. Anong ipon? Wala namang ipon si Sarah. Hindi kailanman siya binigyan ng pagkakataon. At isang araw, napagod si Sarah. Napagod siyang maliitin, napagod siyang yumuko, napagod siyang tratuhing parang wala. At sa araw na yon, may isang bagay sa loob niya ang tuluyang nabasag. Ang naipong sama ng loob at matinding pagod ni Sarah ay tuluyang sumabog. Hindi sa sigaw, kundi sa tahimik na paghihimagsik. Tama na, sabi niya sa sarili. Hindi na ako hihingi. Hindi na ako magluluto. Hindi na ako maglilinis. At sa loob ng 3 araw, naghari ang kaguluhan sa bahay. Sanay si David sa mainit na hapunan at malinis na paligid. Nung una, nagtataka siya. Sumunod, nainis, hanggang sa tuluyan na siyang mainip. Pero si Richard, ang biyenan ni Sarah, ibang klase. Nang tuluyan niyang mapansin na wala ng pagkain sa mesa at unti-unti nang kumakapal ang alikabok sa sahig at mga kasangkapan, sumabog siya sa galit. Ano to? Welga ba to? Sigaw niya, umalingaw-ngaw sa buong bahay. Bina-blackmail mo ba ako? Siguro itinago mo ang pera mo at gusto mo kaming pakainin ka. Gumastos ka sa sarili mong ipon. Yun ang sabi ko sa'yo. Hindi na napigilan ni Sarah ang sarili. Anong ipon? Kuripot nga kayo. Pagkasabi niya nun, agad niyang pinagsisihan ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Ngumisi lang ang kanyang biyanan. Isang ngiting puno ng paniniwala sa sariling katuwiran. Isang ngiting nagsasabing siguradong tama siya at mali si Sarah. Para sa kanya, si Sarah ay isang walang magagawa. Walang pera at walang patutunguhan kung wala ang kanyang suporta. David! Sigaw niya sabay talikod kay Sarah na para bang wala itong halaga. Ikaw nang bahala riyan. Ikaw ang nagdala sa kanya rito. At bago tuluyang lumabas ng silid, binitiwan ni Richard ang isang pangungusap na noon ay parang walang saysay kay Sarah, pero tumimo sa kanyang alaala. Hindi ka marunong tumingin lampas sa sarili mong ilong, Sarah.
Malamig ang tono nito at halos may bahid pa ng awat. At yun ang mas masakit. Anong ibig niyang sabihin? Noon, iniisip lang ni Sarah na isa lang yon sa mga ugali ng isang matandang gustong manakit. Pero ngayon, habang hawak niya ang liham ng abogado, ang mga salitang yon ay tila nagkaroon ng nakakakilabot na kahulugan. Isang babala, isang hula. Hindi nagtagal matapos ang mainit na pagtatalong yon, parang isang malupit na biro ng kapalaran, nagkasakit si Richard. Mabilis at walang awa. Ang lalaking dati ay matikas, makapangyarihan at palaging may boses sa loob ng bahay, ay naging isang mahina at payat na matanda. Ang mga silid na dati puno ng sermon at panghuhusga, napalitan ng katahimikan. Pinupunit lamang paminsan-minsan ng mabigat niyang paghinga. Si David, nasanay sa gabay at pinansyal na suporta ng ama, ay napilitang akuin ang pamamahala ng negosyo ng pamilya. Pero sa halip na tumibay, lalo lamang sumama ang ugali niya. At ang sakit ni Richard, hindi siya pinalambot. Sa kabaligtaran, lalo siyang naging malupit. Sa kama, nagwala siya. Umuungol, minsan ay nagkakaroon ng kaunting ulirat. Sapat para magbitaw ng mga mura at insulto kay Sarah. Lumayas ka! Lumayas ka rito! Anong tinitingin-tingin mo? Bruha ka! Ikinakaway niya ang mahina niyang kamay. Pilit itinataboy si Sarah. May mga pagkakataong sinusubukan pa siyang hampasin. Mahirap. Napakahirap. Pero sa kabila ng lahat, sa kabila ng 6 na taon ng panlalait, pangmamaliit at sakit, nanatili si Sarah. Pinakain niya si Richard, nagpalit ng kumot, nagtiis, nagtiyaga. Tahimik, at habang ginagawa niya ang lahat ng yon, hindi niya alam na sa likod ng galit at pagkamuhi ng matandang yon, may isang lihim na unti-unting hinuhubog ang kanyang kapalaran. Sa mga sandaling yon, hindi na ang malupit na lalaki ang nakikita ni Sarah sa kanyang biyanan, kundi isang takot at walang lakas na matanda. Isang lalaking ang kasamaan ay bunga lamang ng matinding panghihina, sakit at kawalan ng pag-asa. Isang araw, habang inaayos ni Sarah ang unan ni Richard, gaya ng nakasanayan, bigla itong nagsalita. Malinaw, kalma, para bang umatras sandali ang sakit para bigyan siya ng pagkakataong magsabi ng katotohanan. Tanga ka, Sarah. Tanga ka. Napatigil si Sarah. Niloloko ka ni David. May babae siya at hindi ka niya kailangan. Napaurong ang loob ni Sarah. Ang mga salitang yon ay binigkas ng napakagaan. Halos walang emosyon pero tumagos hanggang buto. Pinilit niyang paniwalaan na deliryo lang yon ng isang may sakit na matanda. Ayaw na niyang palalain pa ang tensyon sa pagitan nila ni David, na noon ay iritable at bugnutin dahil sa sakit ng ama at problema sa negosyo. Kaya tumango na lang siya. Nanahimik at dali-daling lumabas ng kwarto. Bit-bit ang kaguluhan sa kanyang dibdib. Pero hindi nagtagal, natupad ang hula ng kanyang biyanan. Isang gabi, pagod na pagod si Sarah matapos ang isa na namang maghapong puno ng gawaing bahay. Paakyat na sana siya ng kwarto para matulog nang biglang bumagsak ang pinto ng bahay. Pumasok si David kasama ang isang babae. Makulay, maingay, makapalang make-up. May kumpiyansang kilos na parang siya na ang may-ari ng bahay. Umalingaw-ngaw ang kanyang tawa sa tahimik na sala. Isang tunog na parang kutsilyong hinihiwa ang katahimikan. Sarah, kailangan nating mag-usap. Sabi ni David, walang bahid ng pagsisisi. Ang boses niya ay malamig at parang hangin ng taglagas. Alam mo, ayoko ng tagapag-alaga. Gusto ko ng atensyon. Naiintindihan mo ba? Sandaling huminto siya saka idinagdag. At si Papa, hindi naman na siya magtatagal. Parang napako sa sahig si Sarah. Walang luha, walang sigaw, walang eksena. Isang manhid na katahimikan lang ang bumalot sa kanya. Tinitigan niya si David, ang lalaki na kanyang minahal, pinagsilbihan, pinaniwalaan niya,
na ngayon ay isang ganap na estranghero. At ang babae na tila komportable na, parang matagal nang naghihintay sa pagkakataong yon. Sa isip ni Sarah, paulit-ulit ang isang pangungusap na parang sirang plaka. Alam ng biyanan ko, binalaan niya na ako noon. Mag-impake ka na, Sarah. Umuwi ka na sa nanay mo. Dagdag ni David na parang naguutos lang. Hindi pa lumilipas ang isang oras, isinalansan na ni David ang iilang gamit ni Sarah sa lumang travel bag. Wala man lang paliwanag at wala man lang paumanhin. Sa labas ng gate, naghihintay na ang taxi. Ang ilaw nito ay sumasaksak sa dilim ng gabi, parang hudyat ng isang wakas. Bago tuluyang umalis, may isang hindi maipaliwanag na bugso ng damdamin ang nagtulak kay Sarah papunta sa kwarto ni Richard. Kailangan niyang magpaalam. Tahimik siyang pumasok, nakahiga ang kanyang biyanan at nakapikit ang mga mata. Tatay Richard, bulong niya. Dahan-dahang bumukas ang mga mata ng matanda. May bahagyang pagkilala sa kanyang tingin. Pinapalayas na po nila ako, mahina niyang sabi. May iba na si David, aalis na po ako. Sana maging maayos ang lagay ninyo. Sa kabila ng lahat, yun pa rin ang lumabas sa kanyang bibig. Nanatiling nakabitin sa hangin ang kanyang mga salita, kasama ang amoy ng gamot at katahimikan ng isang bahay na hindi sa kanya. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang malakas at papanuyang tawa ng kabit ni David. Napabuntong hininga na lang si Sarah. Isang mabigat, isang paghingang puno ng pagwawakas. At habang papalayo ang taxi sa dilim ng gabi, hindi niya alam na ang pagtataboy na yon ang siyang magiging simula ng pagbabalik ng kanyang dangal at ng katotohanang matagal nang inilibing. Dinala siya ng taxi sa gitna ng gabi. Pauwi sa kanyang ina, pauwi sa isang mundong biglang naging ganap na banyaga. Sa loob ng 6 na buwan, nabuhay si Sarah na parang nasa vacuum. Gising siya, humihinga siya. Pero tila may bahagi ng kanyang pagkatao ang naputol. Parang isang sugat na hindi pa rin humihilom. Araw-araw, pilit niyang inuunawa ang nangyari. Pilit niyang binubuo ang sarili. Hindi tumawag si David, hindi sumulat, walang balita tungkol sa separation. At nang dumating ang balitang pumanaw na si Richard, hindi man lang siya inimbitahan sa libing. Doon niya tuluyang naunawaan. Matagal na siyang patay para sa kanila. Huwag ka nang pumunta, Sarah. Iyak ng kanyang ina, hinahawakan ng kanyang braso sa may pintuan. Bakit mo pa haharapin yon? Masasaktan ka lang. Pero marahang umiling si Sarah. Sa mga mata niyang dati banayad, ngayon ay may bakal na determinasyon na nagliliyab. Hindi siya pupunta roon para sa mana, hindi para sa pera, kundi para sa sagot. Bakit siya isinama sa huling habilin ng lalaking habang buhay siyang hinamak? Itinuring na wala at hindi kailanman kinilalang pamilya. Yun na lang ang tanging hiblang kinakapitan niya sa gitna ng magulong ikot ng mga pangyayaring tila walang saysay. Huminto ang taxi sa harap ng gusali ng law firm. Moderno, puro salamin, malamig tingnan sa ilalim ng abong langit. Para itong isang estrangherong gusali na walang awa at walang init. Sa loob ng opisina ng abogado, ramdam ang tensyon. Makapal, mabigat. Sa paligid ng isang malaking makinang na mesa, nakaupo na ang ilang estranghero, malalayong kamag-anak marahil, at syempre, si David. Sa tabi niya, dikit na dikit sa kanyang balikat ang babaeng yon, ang bago niyang kinakasama. Kumikinang ang mukha nito sa pananabik, parang sigurado na sa kanyang makukuha. Pagkakita pa lang ni David kay Sarah, kumunot na ang noo niya. Tumayo siya at lumapit. May ngiting mapanlait na pilit tinatago. Anong ginagawa mo rito, Sarah? Malamig at puno ng paghamak ang boses ni David. Napunta ka ba rito para makisawsaw? Ganun ba kabobo si Papa para isama ka sa habilin? 6 na buwan ka nang hindi bahagi ng pamilya namin.
Tahimik na sinalubong ni Sarah ang kanyang tingin. Walang galit, walang luha, walang kahit na anong emosyon. Isinama ako ng tatay mo sa habilin para sa isang dahilan. Sagot niya, halos patay ang tinig at parang nagbabasa lang ng balita. Biglang tumawa si David, matinis at mapanuyang tawa. Nagtawanan din pati ang babae sa tabi niya. Hindi ka matanggap ni Papa, sabi ni David. Pinagtiisan ka lang niya para may mapintasan. Bawat salita niya ay puno ng katiyakang panalo na siya. Parang tapos na ang laban bago pa man ito magsimula. At habang pinagmamasdan ni Sarah ang eksenang yon, may isang bagay sa loob niya ang unti-unting kumalma. Dahil sa kaibuturan ng kanyang dibdib, alam niyang hindi siya naroon para manalo. Nandoon siya para malaman ang katotohanan. Sa mismong sandaling yon, bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang abogado. Isang lalaking may edad na. May uban na ang buhok at nakasuot ng mahigpit at formal na Amerikana. Sa kanyang pagpasok, parang may hindi nakikitang kamay na pumindot sa pause button ng mundo. Tumahimik ang lahat. Umupo ang abogado sa unahan ng mesa at binuksan ang isang makapal na folder. Sa malamig, walang emosyon na tinig ay nagsimula ng magbasa. Ako si Richard Tuazon, na nasa wastong pag-iisip at may buong kamalayan. Sunod-sunod ang mga pangalan, mga numero, mga titulo ng lupa, mga ari-arian. Dumaan lang ang lahat kay Sarang na parang hangin. Walang kumapit at walang tumimo. Unti-unting bumalot sa kanya ang isang kakaibang lamig. Isang panloob na pamamanhid at naghihintay siya pero hindi niya alam kung ano. Ang bahay, sasakyan at bakasyonan ay iniiwan sa aking anak na si David Tuazon. Walang reaksyon si Sarah at saka muli itong nagpatuloy. At ayon sa huling habilin ni Ginoong Richard Tuazon, tumigil sandali ang abogado. Ang kumpanya, ang beach house sa Sunrise Subdivision at ang mga lupang sakahan ay inilalaan kay Miss Sarah de la Cruz. Isang malakas na pagbagsak ang umalingaw-ngaw sa silid. Tumayo si David ng biglaan. Natumba ang kanyang upuan. Namula ang kanyang mukha dahil sa galit, gulat at kawalan ng paniniwala ng sabay-sabay. Ano? Siya hindi pwede to. May mali. Imposible. Halos mabiyak ang boses niya sa sigaw. Dahan-dahang itinaas ng abogado ang ulo, kalmado at malamig ang tingin. Personal na ginawa ng iyong ama ang habilin na ito. Siya ay nasa tamang pag-iisip na pinatutunayan ng medical records at mga saksi. At saka ipinagpatuloy ng abogado ang pagbasa. Ngunit ngayon, mga salita mismo ni Richard ang bumalot sa silid. Si Miss Sarah de la Cruz lamang ang nagpakita ng pagpapakumbaba at pag-aalaga sa akin hanggang sa aking huling hininga. Tumigil sandali ang abogado. Ang aking anak sa kabilang banda ay labis akong binigo. Iniwan ko sa kanyang bahay, sasakyan at bakasyonan. Yun lamang ang nararapat sa kanya na walang pakialam. Tahimik ang lahat. Walang palakpakan, walang sigawan. Hanggang sa marinig ang isang mahina at basag na hikbi. Si Sarah. Ang mga luhang hindi tumulo nang siya'y ipinagkanulo ng asawa. Ang mga luhang hindi lumabas sa 6 na buwang pag-iisa at pagdurusa. Ngayon, sabay-sabay ng bumuhos. Luha ng hindi makapaniwala. Luha ng ginhawa, ng sakit, at isang kakaibang mapait na tagumpay. Si David, namumutla at nanginginig ay pilit na nagsasalita. Kokontrahin ko to. Kokontrahin ko lahat ng to. Pero ang kanyang mga salita ay naghalo na parang usok. Mahina, desperado at walang bigat kumpara sa katotohanang kabubunyag lamang. Si Sarah ay tahimik na umiyak. Hindi sa saya, hindi sa paghihigante, kundi dahil sa wakas may isang taong nakakita sa kanya. May isang taong nakaalala, may isang taong kumilala sa kanyang halaga. At yun ay mula pa sa lalaking akala niya'y habang buhay siyang hinamak. Lumabas si Sarah ng law office na para bang nagising mula sa isang mahaba at masakit na bangungot.
Ang hangin sa labas ay tila mas sariwa kaysa dati. Ang sinag ng araw na sumilip mula sa makakapal na ulap ay halos nakakasilaw. Pagod ang kanyang katawan, pero ang loob niya ay magaan. Parang may bundok na biglang inalis sa kanyang balikat. Isang hakbang pa lang siya nang biglang may mahigpit na kamay ang humawak sa kanyang braso. Si David. Ang mukha niya'y baluktot sa halo-halong emosyon. Sarah, sandali lang. Pakiusap niya at pausang boses. Kailangan nating mag-usap. Wala na ang kumpiyansang tono niya kanina. Parang ibang tao na. Nagkamali ako. Nabulag ako. Patuloy niya at nanginginig. Nauna pa si Papa na makita ang lahat. Ako ang tanga. Tumingin siya kay Sarah na luhaan ang mga mata. Magsimula tayo ulit. Pangako hindi na kita paiiyakin. Itatayo natin to, negosyo. Negosyo mo sa atin. Tahimik lang si Sarah. Ngumiti siya. Isang mapait na ngiti. Puno ng pagod at malinaw na pag-unawa. Halos nakakatawa ang pagiging inosente ni David sa sandaling yon. Ang lalaking ilang oras lang ang nakalipas ay tinawag siyang mukhang pera. Ngayon ay nag-aalok ng bagong simula. David, mahinahon niyang sabi. Walang galit, walang saya at walang paghihigante. Magpa-file ako ng annulment. Dito na nagtatapos ang landas natin. Marahan, ngunit matatag niyang inalis ang kamay ni David sa kanyang braso. Ang mana na to, sabay tanaw sa gusali ng law office, parang gumuguhit ng huling linya. Bayad yan sa lahat ng tiniis ko, sa mga panghihiya, sa mga luha, at sa bawat gabing hindi ako natulog habang inaalagaan ko ang tatay mo, habang ikaw nagsasaya. Pagkatapos noon, tumalikod si Sarah at tuloy-tuloy na naglakad patungo sa naghihintay na taxi. Pag-upo niya sa likod at habang unti-unting umaandar ang sasakyan papalayo, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi lungkot, hindi galit, kundi katahimikan ng paglaya. Ang boomerang na madalas lamang banggitin sa mga nobela ay tuluyan ang bumalik kay David. Bumalik at tumama sa kanya ng parehong lakas na minsang sumugat kay Sarah. Ipinikit niya ang mga mata. Sa unahan ni Sarah, naghihintay ang isang bagong buhay. Isang malinis na pahina na siya mismo ang magsusulat. Wala nang mapanghusgang tingin, wala nang pagmamaliit, wala nang huwad na pangako. Siya at ang sariling kapalaran. Lumipas ang mga buwan, tahimik na iniayos ni Sarah ang mga papeles. Ang annulment, ang negosyo, ang mga lupang minsang naging dahilan ng pagluha at pagtitiis. Wala siyang ipinagdiwang, wala siyang ipinagmalaki. Para sa kanya, hindi yun panalo kundi pagbawi sa sarili. Pinili niyang ipagpatuloy ang kumpanya, hindi bilang paghihigante kundi bilang patunay na kaya niyang tumayo ng mag-isa. Inayos niya ang mga empleyado, pinakinggan ang mga kwento nila, at dahan-dahang binago ang pamamalakad. May malasakit at may dangal. Paminsan-minsan, naaalala niya si Richard. Hindi na bilang malupit na biyanan, kundi bilang isang matandang lalaking sa huli, kahit huli na, ay nakakita ng katotohanan. Nakita kung sino ang nanatili, kung sino ang nag-alaga at kung sino ang umalis. Kay David, wala na siyang balita. At hindi na rin siya nagtanong dahil may mga sugat na hindi na kailangang balikan para tuluyang maghilom. Isang hapon, habang nakatayo si Sarah sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan, pinagmamasdan ng papalubog na araw, napangiti siya. Hindi dahil mayaman na siya, kundi dahil malaya na siya. Sa wakas, ang buhay na matagal niyang inialay sa iba, sa kanya na ngayon nakalaan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, sa buhay, hindi lahat ng nagdurusa ay mahina. Minsan, ang mga tahimik na nagtitiis, sila ang pinakamatibay. Hindi rin nasusukat ang halaga ng isang tao sa pera, sa ari-arian o sa apelyido. Nasusukat ito sa kung paano siya nanatiling mabuti kahit sinasaktan. At laging tandaan, ang karma, kahit tahimik, laging marunong bumalik sa tamang oras. Dahil kung minsan, ang hustisya ay hindi dumarating bilang parusa sa nanakit, kundi bilang kalayaan sa sinaktan.
At kapag pinili mong igalang ang sarili mo, doon magsisimula ang tunay na pag-angat. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat